Hi guys! Magandang umaga! Welcome back dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Kamusta po kayo? Ayan, kamusta ang tulog ng lahat? Team Puyaters na naman ba kakaabang ng update ng Kim Pao sa LA? Nako, huwag kayong mag-alala. Pag nasa ibang bansa sila, mas maraming ayuda kaysa pag nandito sila sa Pinas. Alam niyo kung bakit pwede sila, pag nasa ibang bansa kasi tapos work-related, alam na, diretso yung update. Pero pag nandito sa Pinas, abay meron pong tago-tago ang nagaganap. Charot! Hindi. Kasi kapag nandito sila, I mean, pwedeng magpahinga, ganyan, at biglang mag-solo. So, abangan natin yung mga pa-hide and seek ng Kim Pao kapag sila po ay nag-vacation na. Pero hindi pa yun sa ngayon kasi marami pang gagawin ng Kim Pao eh. Ongoing pa yung kanilang movie. I think kapag katapos ng showing pa, pwede rin sa birthday ni Kim Chu. Pero ngayon pala naiisip ko na kasama po ang mga cast ng My Love Will Make You Disappear sa birthday celebration ni Kim. Pero sana matuloy yung pa-beach nila. Sana nga sa birthday ni Kim may pa-beach ang Kim Pao or na lang. Basta kung kailan. Basta matuloy lang yung vacation ng Kim Pao. Happy na ako doon. Anyway, andito na naman nga po akong muli nagdadadada at bubulahaw sa inyong umaga. Si Gandara, wala na pong iba. Upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paula Avellino. And for today's update, pag-usapan nga natin ang tungkol sa Star Cinema Eklabush na kung saan ay tinipid raw ang Kim Pao at ang Kim Pao pinauuwi na. Kaya tara samahan niyo ako pag-usapan natin yan ngayong araw. Pero bago ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo yung subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga chika na may kinalaman kay Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na natin yan. And eto ngayon sinasabi ko sa inyo, pag-usapan natin ang tungkol sa kinita ng Kim Pao na 40 million. Merong ibang nagnenega na hindi alam na local pa lang po ang kinita na to and bukod pa yung international. Alam nyo guys, ako masaya na ako dito sa kita ng Kim Pao for 4 days, 4 p.m. Bakit? Kasi naman po, solo na yan ng Star Cinema. Solo ni Star Cinema, wala silang kakolab, plus wala silang masyadong ginastos sa pelikula. Hindi kinakailang or hindi sila gumastos pa travel sa ibang bansa. Unlike sa naging project last year kung saan laging kinukumpara ang My Love Will Make You Disappear. Anyway, magbasa naman tayo ng says ng mga casual viewers sa My Love Will Make You Disappear. Siyempre, kapag fan ng Kim Pao, matik naman na good reviews yung mababasa natin. So from casual viewers naman po tayo kasi doon natin makikita na maganda talaga ang pelikula and para hindi tayo masyadong bias. So masarap din naman kasi talaga makabasa from casual viewers na talagang nakikita po yung pagod, hirap at galing at husay ni Kim and Paolo pagdating po sa pag-arte. And ganun din naman ang gusto nila and si Paula Avellino na may magbigay ng kritisismo doon sa pelikula. Ganun sila ka-confident na magugustuhan ng casual view, even casual viewers ang pelikula. Hindi lang kasi ito fan service. Gumawa ng magandang pelikula para po sa mga Pilipino na gusto po na makapagpatanggal stress. So yun po talaga yung layunin, na makapagpa-entertain ng mga tao since rom-com nga po ito. So, ang usual ko po nababasa from casual viewers review ay Star Cinema lang ang parang medyo off dahil parang tinipid daw ang Kim Pao. Pero pagdating sa arte, sa husay, mga cast ay walang problema. Naghahanap lang siguro sila ng iba pang potahe like setting ng pelikula, sana nag-shoot din daw sa ibang bansa. Parang kasi daw nag-focus lang sila doon sa. So, yun lang. Pero tuwang-tuwa pa rin ako sa mga gantong comment kasi labas na labas, litaw na litaw sa kanilang comment yung husay at galing nila Kim and Paolo sa husay ng pagkakadirect. Setting lang talaga, parang dun lang sila kinulang.
So, ito na nga basahin natin na ang komento ng isang casual viewer. Sabi niya dito, I guess it's a trial and error movie po. Kaya siguro hindi masyadong ginastusan. If people will watch or tatangkilikin ito, knowing that it's their first movie together, though nagsama na sila sa teleserye, kasi hindi naman po natin masusure na marami bang manonood or ganun ba karami ang fans ng Kim Pao. Yung mga series naman po kasi is libre po ito. Pero ay libre po ito. Is need mo talagang pero ito pala yung movie daw, pero ito need mo talagang laanan ng oras at pera, kaya siguro po ganun na lamang yung budget nila. Just saying po as opinion. Sana in future they really spend money same as they did to Hello Love Again na sinut outside pills. Pero kudos pa rin kina Kim and Pao, they nailed it kahit medyo low budget yung Star Cinema sa kanila. So ayun, tinipid nga daw. Pagdating naman sa setting lang nga, parang gusto nila na may paglabas pa ng bansa. Ganon. Kasi more on tahanan homes yung scenes. Tapos dun lang sa bridge. Yung ibang tawag dito, tanawin. Pero masarap pa rin pakinggan na sina Kim and Paolo yung kanilang pag-arte. Bravo talaga. Walang masabi. Kundi super clap sa husay nilang dalawa. They nailed it. And yes, I agree pagdating sa sinabi niya kanina na trial and error lang itong movie ng Kim Pao kung tatangkilikin kaya hindi masyadong binadgetan. Kasi kung matatandaan niyo yung sinabi ni Kim na papatukin daw po muna yung My Love Will Make You Disappear bago magsabi sila ng next project, etc. So parang trial and error nga siya, ganon. And I hope na mag-succeed po tayo. Ayan, para magkaroon ng next project ang Kim Pao. So, kung sakali man nga, napaisip ako, kung sakali na error, hindi na-meet yung expectation ng Star Cinema, ano yung bubuwagin na ang Kim Pao agad-agad? Wag naman. Kita naman nila yung effort ng Kim Pao fans, diba? Pero no to nega, happy pa rin ako. Alam ko na kayang-kaya natin ma-meet yaan para may next project ulit ang Kim Pao. For the go, guys, sugod tayo sa mga sinehan. Samantala, ayan, next, naman tayo, comment from casual viewers. Sabi dito, kahapon nanood kami ng asawa ko. Sabi niya, ano masasabi ko sa movie? Sabi ko, yung mga artista okay naman, lalong-lalo na sina Paolo at Liam. Parang natural yung actingan. Talagang may chemistry din talaga, bagay sila. Pero walang budget ang movie talaga. Mostly of their scene are only in tahanan homes and bridge only. Kulang sa plot twist, yung palabas at medyo off doon sa gamit nila na 3D background sa Korea. While I watching, kala ko talaga as a viewer, pupunta silang Korea kasi sabi ni Shari doon, pangarap niyang mag-Korea. May scene doon, nakala ko doon na, pero wala Nung last na kasi sila kala ko hahabol yung Korea scene, pero wala talaga. Daming kulang sa movie, first pa lang, dihado na ako na bakit ganito yung intro nila. Basta sa artista, solid talaga lahat ng characters. Galing. Pero paano ginawa nila yung movie? Off talaga. Pero this is my opinion only. Sana next movie ng Kim Pao, sana may budget na talaga at sana more places and scene. Anyways, congratulations Kim and Paolo, more movies to come. So ayan guys, unahan ko na kayo. This is not a negative comment. Kasi kung matatandaan nyo doon sa video na pinanood ko sa inyo last time, sinabi ni Paolo doon na sana magbigay din kayo ng inyong kritisismo para malaman din namin kung saan kami kulang para mas ma-improve pa. So about sa Star Cinema, this is a lesson learned to them na hindi lang business kung business. Kung talagang gusto nilang gumawa ng tawag dito, quality na pelikula, gagawa na lang din, lubusin na.
parang ganoon. And trust, kinuha nila si Kim and Paolo kasi nagtitiwala sila dito. Why not ibigay yung full support and pagtitiwala? 'Di ba ganun lang. And hindi naman sila magpe-fail pagdating sa Kim Pao fans. Yun lang, kung gagawa ng pelikula, quality kung quality. Kinuha nila ang Kim Pao kasi may trust sila dito. So give them their 100% trust. Kasi gano'n naman always, in general, bago tayo maging mas mahusay, mas magaling, ma-perfect everything, talagang dumadaan sa mga ganitong kritisismo. So, I think hindi ito mamasamain nila Kim and Paula. As a fan, medyo masasaktan. Ako rin, nung basa ko, ano ba? Nakikinood na lang, parang gano'n. Pero hindi may kalayaan naman ang lahat magbigay ng opinions. And kung tayo po ay positive, always, ayan, makikita natin to as positive para mas maging mas maganda pa sa susunod. Kasi deserve naman talaga ng Kim Pao na hindi po tipirin. Miski naman tayo, 'di ba? Ayaw natin na titipirin ng Kim Pao. Haler. Hindi nga natin tinipid ang Kim Pao, 'di ba, sa pagpo-promote. Ang bongga ng mga Kim Pao fans tapos ganun, ganyan. Parang ayaw ko rin naman. And for sure ganun din kayo. Pero happy pa rin ako dahil litaw na litaw. Wala silang masabi when it comes sa pag-arte nila Kim and Paula sa husay. Paano rin ginawa yung pelikula? I mean, pagdidirect, yung mga small details, setting lang talaga naging problema. I mean, ang kulang ata. Kinulangan ang casual viewers. Doon lang naman. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.